Ang anti-Trump na media ay nag-emergency mode dahil ang Iran nitong Miyerkules, ika-27 ng Mayo 2026 ay lumitaw na sinusubukang gawing panloob na propaganda ang isang diplomatikong pagsuko. Matapos mapilit ng presyur ng Amerika na makipagnegosasyon sa muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz at komersyal na trapiko pati mas malawak na kasunduan sa Washington. Habang ipinipilit ng kaliwa na maliit lang ang panalo ni Trump, mas naiinis sila sa totoong nangyari. Hindi nagpapakita ng lakas ang Iran, gusto lang nitong isalba ang itsura. Ang rehimen ay nakikipag-usap tungkol sa mga termino, schedule, medyasyon at pagsubaybay. Ipinadaman ni Trump sa rehimen ng kabayaran at pinilit ang mga ayatollah na sumali sa larong dati nilang sinasabing kontrolado nila na tinago ng Iran. Bakit nagpanik ang kaliwa? Paano nabaligtad ni Trump ang sitwasyon at napasunod ng rehimen matapos ang ilang linggo nilang igiit na hindi sila susuko? Ikukwento ko sa iyo lahat. Kung gusto mo ng diretsong digital na nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nagsimula ang presyon sa pinakasensitibong bahagi para sa Tehran, ang pagkakaiba ng pagbabanta at paninindigan sa pagbabanta. Naglabas ang telebisyong pang-estado ng Iran na isang bersyon ng paunang memorandum na nagsasabing ibabalik ng Iran ang komersyal na trapiko sa kipot sa dating antas sa loob ng isang buwan. Habang alisin ng Estados Unidos ang kanilang mga puwersa sa reyon at ititigil ang blokadang pandagat. Pero ang paraan ng paglabas ng impormasyong ito ay nagpapakita na may problema. Hindi ito isang malinis na tagumpay militar. Dumating ito bilang draft at pagsubok ng naratibo bilang pagtatangkang ibenta sa loob ng Iran ang hindi gaanong nakahihiyang pag-atras. Tinanggihan ng White House ang bersyon ng Iran at tinawag itong gawa-gawa. Ipinapakita ng reaksyong ito na hindi tinanggap ni Trump na mapasama sa script ng Tehran. Agad nagpunta ang rehimen sa state media para ilathala ang sariling termino bago makontrol ng Washington ang pagtingin sa kasunduan. Diyan kumakapit ang kaliwa sa ingay at sinusubukang gawin pagkatalo ng Amerika ang negosasyon. Pero ang lumalabas sa likod ng kurtinang yon ay ibang bagay. Ang Iran ay nagsasalita ng pag-atras, pagharang, trapiko at pagmamamagitan dahil sa epektibong presyon. Hindi kailangan magpakalat ng burador ang kampanteng panig. Hindi kailangan magmadaling magpaliwanag ng pag-atras ang nananalo. Ipinahayag din ni Trump na hindi niya tatanggapin ng Iran o Oman ang magkukontrol sa Strait of Hormuz na parabang pribadong pag-aari ito ng isang mapanirang rehimen. Sa pulong ng gabinete sa Washington, inakusahan niya ang Tehran na pinapaliban ng negosasyon hanggang midterm elections na parabang umaasa ang rehimen ng pagbabago sa politika ng US para sa mas magandang kasunduan. Simple lang ang pagbasa, hindi dahil malakas ang Iran kaya ito nagpapapilipas ng oras, kundi alam nitong hindi nakikipagnegosasyon si Trump gaya ng mahinang demokrata. Gusto ng Tehran ng palugit, si Trump ng garantiya, at gusto ng Tehran ng sariling kwento. Gusto ni Trump ng mekanismo ng kontrol. Lalabas ang pagsuko ng Iran kapag ang rehimeng sumisigaw ng paglaban ay nagsimula ng pag-usapan ang muling pagbubukas ng daanan, normalisasyon ng kalakalan at pag-iwas sa bagong dago. Ang pag-uusap tungkol sa 60 araw na palugit para pagtibayin ng kasunduan ay nagpapakita na hinahanap ng Iran ang institusyonal na paraan nang hindi aamining napilitan silang sumuko sa lakas. Gusto ng kaliwa na tawagin itong kabiguan ni Trump. Para sa mga tumitingin ng mahinahon, ito ay isang kalkuladong pag-atras ng Tehran sa harap ng isang pressure na naging sobrang mahal para sa kanila. Inilahad ng White House ang operasyong Amerikano laban sa Iran bilang bahagi ng patakaran ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Sinabi ng Washington na layunin nilang sirain ang kakayahang militar ng rehimen, pigilan ang nuklear na pagsulong, putulin ang suporta sa mga grupong terorista at magbukas ng daan para sa tigil putukan kasabay ng muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Hindi pinapansin ng kaliwa ito dahil sinisira nito ang teorya ng pagbagsak. Hindi sumali si Trump sa krisis para lang mapasaya ang mga komentarista sa TV. Inilatag niya ang kapalit at pinilit ang kalaban na pumili kung magpapatuloy sa pagkapuruhan sa politika o makipagnegosasyon. Numilitaw ang pag-ataranta ng kaliwa dahil kailangan nilang ibenta ang imahe ni Trump na wala sa kontrol, eksaktong sa oras sa sinusubukan ng Iran na makalabas sa krisis sa pamamagitan ng kasunduan. Dahil dito, inaatake nila ang mga post, meme, pahayag at iba pang detalye ng komunikasyon para ilihis ang atensyon mula sa pangunahing pangyayari. Habang sila ay sumisigaw tungkol sa estilo, ang rehimen ng Iran ay pinag-uusapan ang mga kondisyon. Habang pinag-uusapan nila ang pagkabaliw, ang Tehran naman ay pinag-uusapan ang trapikong pandagat.
Habang kunwari ay nabigo si Trump, pinapaliwanag ng mga ayatola sa sarili nilang mamamayan kung bakit sila ngayon nakikipagnegosasyon sa parehong pangulo na dati nilang sinabing haharapin nila ng matapang. Nadamay din ang kaso ng Canada sa digmaang ito ng mga kwento sa baluktot na paraan. Sinimulan ng pamahalaan ng Canada ang negosasyon para bilhin ang Global Eye System mula sa AB bilang bagong kakayahan sa maagang babala at kontrol sa impapawid. Tinangkang ibenta ng kaliwa ito bilang simbolo ng pagkakabukod ng Estados Unidos, ngunit hindi nito pinansin ang matagal nang hinihiling na pagbabago ni Trump. Kailangang dagdagan ng gastos, produksyon at responsibilidad sa sariling depensa ng mga kaalyado. Ayon sa Canada, makakatulong ang Global Eye sa sandatahang lakas para matukoy at pigilan ang mga banta sa Arctic at ibang lugar. Binanggit din ang suporta sa 3,000 trabaho sa aerospace at depensa. Sinabi ng Saab na pumasok na ang Canada sa formal na negosasyon, ngunit wala pang napipirmahang kontrata o order. Ibig sabihin kahit sa puntong ito, sinusubukan ng kaliwa gawin parang paglilibing sa pamumuno ng Amerika ang negosasyon tungkol sa industrial na depensa. Totoo, nagre-reorganisa ang mga kaalyado dahil mas mahirap ng mundo na tumutugma sa pananaw ni Trump. Hindi sapat ang magagandang salita bilang depensa. Dapat may tunay na kakayahan, kasama rin ang ekonomiya sa laban na ito. Sinasabi na ng mga leader ng Republikano na ang midterm election ay mapagpapasyahan ng lagay ng bulsa ng mga pamumuhunan at ng pananaw ng pagbuti ng kalagayan sa Estados Unidos. Iniiwasan nito ng kaliwa para makita muna ng publiko ang kaguluhan bago maramdaman ang epekto. Kung may lumalabas na pamumuhunan, kumikilos ang kaalyado, nakikipagnegosasyon ang kalaban at patuloy ang presyon ng White House, humihina ang kwento ng kabiguan. Kaya naman, pinagsasama-sama nila ang lahat sa iisang pakete. Iran, Canada, Texas, mga posts, UFC, kalusugan sa buong mundo at kahit anong iba pang paksang available. Layunin nitong magdulot ng kaguluhan kahit malinaw na estratehikong kilos ito. Sanay na sanay ang Iran sa ganitong laro. Simula Rebolusyong Islamiko, ginagamit ng Tehran ang panloob na propaganda para gawing paglaban ang pag-atras. Nung krisis ng mga Amerikanong bihag mula 1,979 hanggang 1,981. 52 Amerikano ang nanatiling bihag sa loob ng 400 at 44 na araw bago sila pinalaya. Noong ika-20 ng Enero, 1,981 sa araw ng panunumpa ni Ronald Reagan. Mahalaga ang pangyayaring iyon sa politika ng Amerika dahil ipinakita nito kung paano sinusukat ng mga mapanlabang rehimen ang lakas at kahinaan sa Washington. Kapag may pag-aalinlangan, sinusubukan nilang lampasan ang hangganan. Kapag nakita nila ang tunay na kabayaran, naghahanap sila ng paraan palabas. Ngayon, inuulit ang parehong lohika. Sinusubukan ng Tehran makipagnegosasyon ng di mukhang sumusuko. Iba pang bansa rin ang nagtuturo nito. Ang Israel ay tumutugon sa mga banta sa kanilang pag-iral nang hindi humihingi ng pahintulot sa pandaigdigang media. Pinapalakas ng India ang posisyon nila kapag may banta sa kanilang ruta at hangganan. Pinalakas ng Polonya ang militar nila sa Europa matapos mapagtantong hindi sapat ang salita ng mga burokrata para sa seguridad. Ngayon, nais ng Canada ng mas malaking kakayahan sa Arctic sa parehong dahilan. Gusto ng kaliwa ng kwento tungkol sa pagbagsak ni Trump. Ang natanggap nila ay kwento ng Iran na sumusuko sa negosasyon, kaalyadong nag-aarmas at media na sinusubukang itago ang halata. Hindi naging mas malaya ang rehimeng Iranian matapos ang krisis na ito. Kailangan nilang ipaliwanag kung bakit sila pumapayag na talakayin ang mga termino sa ilalim ng presyon ng Amerika. Ipinakita ni Trump na minsan hindi ang papaputok ang pinakamahirap sa digmaan. Layunin nito na pilitin ang kalaban na umupo sa mesa matapos ang ilang linggong sinasabi nilang hinding-hindi sila yuyuko. Ako, si Milson Alves, Global. Layunin ko, bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Makikita ang mga link ng balita sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.